Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Gabamaro na nakatakdang bitayin. Inihanda ng Verdugo ang kanyang espada at ilang beses na hinampas ang leeg ni Gabamaro, ngunit sa halip na maputol ang ulo nito, ang espada pa ang nabasag. Laking gulat ng mga opisyal sa nasaksihan nila. Pagbalik niya sa selda, nalaman natin na si Gabamaro ay sinanay bilang isang shinobi mula pagkabata, kaya't nagkaroon siya ng katawang parang hindi na pangkaraniwan sa lakas at tibay. Isang babae na nagngangalang Sigiri ang nagsusulat ng ulat tungkol sa nangyari. Sinasabing para sa isang shinobi, ang basagin ng espada gamit ang laman ng katawan ay isang simpleng bagay lamang. Kinumpirma naman ito ni Gabamaro, sabay sabing, ang may ganong kapalpakan sa paggamit ng espada ay hindi ako kayang saktan. Kinabukasan, iniutos ng Lord na sunugin si Gabamaro sa tulos. Nilamon siya ng apoy, ngunit makalipas ang ilang sandali, nakita ng lahat ang mga mata niyang malamig na nakatitig mula sa gitna ng apoy. Nainis ang Lord sa hindi niya pagkamatay. Ibinalik si Gabamaro sa selda. Hindi man lang nasugatan, at sinabi niyang hindi naman siya lumalaban, nais niya raw talagang mamatay. Ipinakilala ni Sigiri ang sarili niya at sinabi na trabaho niyang itala ang mga pangyayari. Doon ay ikinwento ni Gabamaro na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang dahil pinatay raw ng village chief noong siya ay sanggol pa lamang. Wala raw siyang mga pangarap dahil ang mga shinobi ay nabubuhay lang para pumatay kapag inutos sa kanila. Nalaman din natin na nadakip siya matapos siyang traidorin ng mga kasamahan niya nang subukan niyang tumakas sa nayon, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng village chief. Kinabukasan, inutos muli ng Lord na ipabitay siya, ngayon naman ay pagpapatibayin ng dalawang toro sa kanyang mga binti upang paghiwalayin siya ng mga ito. Ngunit nagulat ang lahat nang mapigilan ni Gabamaro ang mga toro gamit lang ang lakas ng kanyang mga binti hanggang sa mapagod ang mga hayop. Nilapitan siya ni Sigiri at sinabi na parang nilalabanan pa rin niya ang bitay. Tinanong niya kung bakit niya gustong umalis sa nayon. Ikinwento ni Gabamaro na siya ang pinakamahusay na shinobi sa kanilang lugar at kinilala pa siya ng chief. Pinakasalan pa nga niya ang anak nito. Pero kalaunan ay nainis siya sa pagiging inosente ng kanyang asawa. Kaya sinabi niya sa chief na gusto na niyang umalis. Dahil doon, napunta siya sa ganitong kapalaran. Kinagabihan, binalaan si Sigiri ng isa sa mga tagamasid na si Gabamaro ay isang taong hungkag na pumatay ng 20 tao bago mahuli. Ngunit naisip ni Sigiri, kung talagang hungkag siya, bakit tila desperado siyang mabuhay? Sa loob ng selda, makikita si Gabamaro na tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Nagpasya siyang sa susunod na bitay, doon na niya tatapusin ang lahat. Ibinaon siya sa kumukulong langis. Ngunit muling nabuhay siya matapos iyon. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin siya mamatay gayong wala na raw siyang anumang pagnanais mabuhay. Habang ang Lord ay halos mabaliw sa takot at pagkadismaya, sinabi ni Sigiri na may bagong utos na. Dinala nila si Gabamaro sa isang lagusan, habang nagtatawanan ng Lord, iniisip na mamamatay na siya sa wakas. Ngunit pagdating niya sa dulo ng lagusan, bumungad sa kanya si Sigiri, naghihintay sa loob ng isang silid. Ipinahayag ng Lord na si Sigiri ay isang sword tester at Verdugo mula sa Yamade clan. At kaya raw nitong pugutan ng ulo si Gabamaro sa isang hampas lang ng espada. Habang pinagmamasdan niya ito, inisip ni Gabamaro kung paano siya mapupugutan at doon niya napagtanto na totoo ang reputasyon ni Sigiri. Bigla niyang binasag ang kanyang mga posas at nagtangkang lumaban, ngunit umatake agad si Sigiri. Naiwasan ni Gabamaro ang unang hampas, ngunit nagulat siya nang mapansing naputol ng bahagya ang kanyang leeg, isang patunay na hindi basta-basta si Sigiri. Habang patuloy siyang inaatake, sinabi ni Sigiri na alam niyang nagsisinungaling si Gabamaro tungkol sa kanyang asawa, na mahal pa rin niya ito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makamete. Napagtanto rin ito ni Gabamaro, naalala niya ang masasayang sandali nila ng kanyang asawa, na naging dahilan para siya'y maging malambot. Kinuha niya ang isang espada at nakipaglaban kay Sigiri na nagtanong kung bakit niya nililinlang ang sarili. Sagot niya, wala raw alam si Sigiri sa mundong ginagalawan niya at siya ay hungkag. Ngunit sa isang flashback, ipinakita ang kanyang asawa na niyakap siya at sinabing hindi siya hungkag, isa siyang mabuting tao dahil siya lamang ang hindi nandiri sa mukha nito. Doon nalaman na sa kanilang nayon, ang mga lalaki ay sinasanay bilang mga mandirigma habang ang mga babae ay turing lamang na tagapagdala ng supling. Ipinasunog ng village chief ang mukha ng sariling anak upang hindi na ito mangarap mamuhay bilang karaniwang babae. Ngunit sinabi ng asawa ni Gabamaro na ang puso ng tao ay hindi madaling mamatay. Hinalikan niya si Gabamaro at sinabing nananatili pa rin ang kabutihan sa kanya. Dahil dito, naghangad si Gabamaro ng tahimik na buhay kasama ang kanyang asawa at sinabi ito sa chief na naging dahilan ng kanyang pagtataksil at pagkakahuli. Bumalik sa kasalukuyan, nagpatuloy ang matinding laban.
Lumakas ang galaw ni Gabamaro habang hirap sisigiri na salagin ang mga atake. Sinabi ni Gabamaro na hindi siya kailanman mabubuhay bilang isang normal na tao, gaano man siya magsikap. Ngunit sinabi ni Sigiri na kaya niya, sabay pakita ng isang parda na mag-aalis ng lahat ng kasalanan niya at magbibigay ng proteksyon ng Shogun, kapalit ng isang misyon. Nalito si Gabamaro, kaya ipinaliwanag ni Sigiri na may bagong natuklasang lugar na tinatawag na Shinsenkyo, isang paraisong sinasabing pinagmumula ng Elixir of Life, ang likido ng immortalidad. Nagpadala na raw ang Shogun ng grupo upang hanapin ito, ngunit isang gabi, isang bangkang puno ng mga bulaklak ang bumalik. Nang siyasatin, nakita nilang may bangkay sa loob ng mga bulaklak. Dahil dito, inutusan ng Shogun ang kanyang mga tauhan na tipunin ang mga kriminal, gagamitin silang mga kandidato para sa bagong ekspedisyon patungong Shinsenkyo. Kapag matagumpay nilang nadala pabalik ang elixir, mapapatawad ang lahat ng kanilang kasalanan. Ibinunyag ni Sigiri na naroon siya upang maghanap ng mga posibleng ipadala at nakikita niyang bagay si Gabamaro sa misyon. Sinabi rin niyang naghihintay pa sa kanya ang kanyang asawa sa nayon at ang tanging paraan para muling magkita sila ay ang sumali sa ekspedisyon. Nagutos pa rin ng Lord na patayin si Gabamaro, ngunit ginamit ni Gabamaro ang kanyang ninjutsu, pinakawalan ng apoy mula sa kanyang katawan at winasak ang lahat ng bantay sa silid. Napaluhod ang Lord sa takot habang inihayag ni Gabamaro ang kanyang pasya, sasali siya sa ekspedisyon, determinado na mabuhay at makabalik sa piling ng kanyang asawa. Sa isang flashback, nasaksihan ni Sigiri ang kanyang ama habang nagsasagawa ng isang bitay. Napaka-perpekto ng galaw nito sa sobrang bilis at linis ng hiwa, hindi pa namamalayan ng lalaki na napugutan na pala siya ng ulo. Mula noon, ginawa ni Sigiri itong layunin na gayahin ang kasanayan ng kanyang ama. Pagsapit ng panahon na siya na ang magsagawa ng mga bitay. Maayos naman niyang nagawa ang trabaho. Ngunit sa tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata, naiisip niya ang mga taong pinugutan niya, tila sinusundan siya ng kanilang mga multo. Isang lalaking nagngangalang Aizen ang nakapansin nito. Sinabi niya kay Sigiri na may halong takot at pag-aalinlangan ang kanyang mga galaw, at dahil dito, nagiging mas mabagal at mas masakit ang kamatayan ng kanyang mga pinapatay. Ipinayo ni Aizen na tumingin siya sa refleksyon ng kanyang espada dahil ang katotohanan ay laging nakikita sa talim nito. Sa kasalukuyan, piniringan ni Sigiri si Gabamaro at isinama siya sa hanay ng iba pang mga kriminal. Ipinabatid sa kanila na ang mismong Shogun ay nasa harapan nila. Inutusan silang tumungo sa Shinsenkyo upang hanapin at dalhin pabalik ang Elixir of Life at sinabing ang sinumang magtagumpay ay pagkakalooban ng kapatawaran. Biglang nag-iba ang atmosfera, nagliwanag ang mga mukha ng mga kriminal dahil nakita nilang may pag-asang makalaya, habang inilalarawan ng tagapagsalita ang isla, pinutol siya ng mga kriminal, sinasabing parang kathang-isip lang ang kwento. Inutusan silang tanggalin ang mga maskara, at laking gulat nila nang makita ang isang lalaking may mga bulaklak na tumutubo mula sa kanyang katawan. Nalaman nilang ito ang isa sa mga nakabalik mula sa unang ekspedisyon, ngunit pa na ang kanyang katawan ng mga bukol na kalaunan ay namulaklak. Nanatili pa ring buhay ang kanyang ulo kahit hiwalay na sa katawan. Nagsimula nang magduda ang mga kriminal, ayaw nilang isugal ang kanilang buhay para sa isang alamat lamang. Ngunit pinaalalahanan sila ng isang opisyal na lahat sila ay nahatulan na ng kamatayan, kaya ang pagsama sa ekspedisyon ay isa ng malaking kabutihang loob. Isang kriminal na nagngangalang Nurugay ang napansin na wala silang sapat na impormasyon tungkol sa isla, kaya't nagtanong kung sigurado ba talagang naroon ang elixir. Sinagot siya ng opisyal na malaya siyang umatras kung gusto niya. Tumayo ang isang lalaki para umalis, ngunit bago pa man siya makalakad, agad siyang pinugutan ng ulo. Ipinahayag ng opisyal na habang nasa isla, ang bawat kriminal ay bibigyan ng tagamasid mula sa Yamada clan. Kung sakaling magtangka silang tumakas o gumawa ng kalokohan, papatayin sila kagad. Idinagdag pa ng opisyal na kung mamamatay ang kanilang tagamasid sa kahit anong dahilan, papatayin din ang kriminal na binabantayan nila. Pagkatapos, bumulong ang Shogun sa tainga ng opisyal. Inanunsyo ng opisyal na kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga kriminal bago sila ipadala sa isla dahil kulang ang mga mapagkukunan. Nagtaka ang mga kriminal, ngunit isang lalaking nagngangalang Choubei ang natawa at tinawag silang mga hanggal. Bigla niyang sinakal hanggang mamatay ang isa sa kanila at sinabi, "Kita nyo? Wala silang balak pigilan tayo. Gusto nilang magpatayan tayo." Kinumpirma ng opisyal ang sinabi ni Choubei, kaya nagsimula ang isang malagim na laban sa pagitan ng mga bilanggo. Habang pinapanood ng Shogun ang karumal-dumal na eksena na may halong tuwa, sinabi ng opisyal sa sarili na isa lamang itong walang saysay na pagdanak ng dugo. Nang tanungin ng Shogun kung sino sa mga kriminal ang may pinakakahanga-hangang kakayahan, binanggit ng opisyal ang ilan sa kanila at ang pinakatampok sa lahat ay si Gabamaro, na ngayon ay kanilang masusing minamasdan.
Hindi gumagalaw si Gabamaro, kahit nagkakagulo na sa paligid, walang kahit sinong lumalapit o umaatake sa kanya. Samantala, napansin ni Aizen na tila nababahala si Sigiri sa karahasang nagaganap. Sinabi niya na mas magiging mabangis pa ang mga mangyayari sa isla, kaya tinanong niya kung kakayanin ba talaga ni Sigiri ang ganitong uri ng trabaho. Sa isip ni Aizen, hindi siya bagay bilang tagamasid o Verdugo. Iminungkahi pa niya na mamuhay na lang si Sigiri ng tahimik sa kanilang mansyon, ngunit sagot ni Sigiri, gagawin ko sana, kung nagkaroon ako ng pagkakataon. Sa isang flashback, makikita si Sigiri na tumatakbo habang inaapi ng mga batang nag-aalipusta sa kanyang pamilya, tinutokso silang nabubuhay sa pamamagitan ng kamatayan ng iba. Isang araw, napulot niya ang espada ng kanyang ama. Nang tumingin siya sa refleksyon nito, nakita niya ang mga espiritong tila nakakabit sa talam, mga kaluluwang namatay sa kamay ng kanilang lahi. Pagbalik sa kasalukuyan, ilang kriminal ang nagtangkang tumakas. Nakita nila si Sigiri bilang madali nilang kalabanin kaya sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Napaisip si Aizen kung kakayanin ba ni Sigiri, ngunit sa sandaling iyon, tinanggap na ni Sigiri ang kanyang kapalaran bilang isang Verdugo. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang lahat ng umatake sa kanya gamit ang mabilis at malinis na galaw ng espada. Gayunman, muli niyang naramdaman ang presensya ng mga espiritong dating pinugutan niya hanggang sa bigla silang naglaho nang marinig niya si Gabamaro na nagsabing, ang pagpatay ay hindi kailanman tama. Tinanong ni Gabamaro kung may iba bang paraan para piliin ang mga sasama sa ekspedisyon. Dahil hindi naman lahat ay handang pumatay. Ngunit tinakot siya ng isang opisyal, sinabihan siyang maghinay-hinay sa pagsasalita, sabay utos sa isang kriminal na atakihin siya. Dumampot ng malaking bato ang lalaki at inihagis sa kanya, ngunit madali lang itong naiwasan ni Gabamaro. Sinubukan niyang makipag-usap sa kalaban, ngunit tumanggi ito, kaya't napilitan si Gabamaro na lumaban para mabuhay. Lumapit siya sa lalaki at malamig na sinabi, pasensya na, pabigat ka na, sabay inumpisahang durugin ang mga kalaban isa-isa. Sa tindi ng kanyang mga galaw, pati ang shogun ay bahagyang nabahala. Tiningnan ni Sigiri ang refleksyon ni Gabamaro sa kanyang espada at nakita niya ang napakaraming kaluluwang nakapaligid sa kanya. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi ito natitinag o nababahala. Doon napagtanto ni Sigiri na hindi niya kailangang alisin ang takot o pagdududa, ang kailangan niya ay lakas ng loob para akuin ang bigat ng mga buhay na kinitil niya. Ipinatigil ng mga opisyal ang laban at inanunsyo na napili na ang mga sasama sa ekspedisyon. 10 kriminal ang pinili, pawang mga may pambihirang kakayahan. Sumakay sila sa barko at nagsimulang magliyag. Habang papalapit sa isla, naalala ni Gabamaro ang village chief ng kanilang nayon kung paanong kahit tinuhag na ng maraming sandata. Hindi pa rin ito bumagsak, patunay ng tila immortalidad nito. Ayon sa sabi-sabi, ito ay dahil sa isang gamot mula sa lupain sa kabila ng dagat. Pagdating nila sa Shinsenkyo, sinabi ni Gabamaro kay Sigiri na totoo ang elixir of life, ngunit hindi siya sigurado kung dito nila ito matatagpuan. Habang nililibot nila ang isla, napahanga si Sigiri sa ganda ng tanawin, ngunit si Gabamaro ay kabaliktaran, para sa kanya, nakakatakot ang katahimikan ng lugar. Hindi natin alam kung ano ang nandito. Sabi niya, binuwag ni Gabamaro ang kanyang mga posas, ngunit sinaway siya ni Sigiri, sinasabing hindi siya pinapayagang gawin iyon. Sinabi ni Gabamaro na palampasin na lang niya iyon, dahil tanging kakaibang drawing lang ang hawak nilang gabay, at 3 araw lang tatagal ang kanilang pagkain. Ngunit itinapat ni Sigiri ang espada sa kanya at marihing sinabi, iposas mo ulit ang kamay mo. Hindi ako kaibigan mo, ako ang tagapugot mo. Walang nagawa si Gabamaro kundi sumunod. Habang tinali ni Sigiri ang kanyang mga kamay, bigla na lamang may humampas sa kanya ng napakalaking bakal na bola, at sa lakas ng tama, natangay si Gabamaro palayo, lumilipad sa ere. Ang bakal na bola ay bumalik sa isang kriminal na nagngangalang Kian, isang mandirigmang monghe na nag-iisip na napatay na niya si Gabamaro. Ngunit biglang tumayo si Gabamaro, sabay pikrak ng leeg at malamig na sabi, na-dislocate lang. Ipinaliwanag ni Sigiri na si Kian ay isang warrior monk na kilala sa pagnanakaw ng mga armas ng mga mandirigmang napatay niya. Napansin naman ni Gabamaro na hindi nakaposa sa mga kamay ni Kian, kaya tinanong ni Sigiri ang tagapagbitay nitong si Kisho kung bakit. Walang pakialam na sagot ni Kisho, pwede naman siyang atali pagbalik natin. Ikaw kasi, masyadong istrikta. Kaya ka pinakamababang ranggo sa lahat ng tagapugot. Ipinakita ni Kian ang iba pa niyang mga armas, sabik na subukan ng mga ito kay Gabamaro. Ayaw na sanang lumaban ni Gabamaro, sinasabing sayang lang ang oras dahil mauuna sa kanila ang ibang grupo. Ngunit sagot ni Kian, wala naman tayong matinong bakas. Mas mabuti nang alisin ko muna ang mga kalaban bago ko hanapin ang elixir. Wala nang nagawa si Gabamaro kundi harapin siya.
Sumugod si Kian, ngunit pinigilan siya ni Sigiri, sinasabing itali muna ni Gabamaro ang kanyang mga kamay. Tinamaan siya ni Kian sa ulo gamit ang mace, ngunit sa halip na mapuruhan, nabiyak ang sandata. Naglabas si Kian ng iba pang armas at sabay-sabay siyang inatake, habang si Gabamaro ay patuloy lang sa pagtatali ng kanyang kamay, tahimik na tinitiis ang bawat hampas. Sa bawat atake, nababasag ang mga sandata ni Kian sa tibay ng katawan ni Gabamaro. Nang sumaksak si Kian gamit ang sibat, natapos na ni Gabamaro ang pagtatali. Sa isang iglap, binasag niya ang sibat at tinilapon si Kian sa ere. Habang bumabagsak ang mga armas nito, sinipa ni Gabamaro ang isa sa mga sibat na tumama diretso sa dibdib ni Kian. Akala ni Sigiri ay tapos na ang laban, ngunit tumayo pa si Kian, sinasabing ngayon pa lang tayo nagsisimula. Gayunman, ilang saglit lang, tuluyan na siyang tinalo ni Gabamaro gamit mismo ang mga sandatang pagmamayari ni Kian. Matapos ang laban, ipinugot ni Kisho ang ulo ni Kian at bumalik na sa barko. Tahimik na natanong ni Gabamaro kung gusto ba talaga nitong makipaglaban, ngunit sagot ni Kisho, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala akong kinakampihan. Dagdag pa niya, maswerte raw siya at maaga siyang nakabalik, sabay paalala kay Sigiri na mag-ingat dahil mapanganib ang kriminal na kasama niya. Ikinwento ni Kisho na ang ibang kriminal ay nagsisimula ng lumabag sa mga patakaran at nagkakapatayan na sa isa't isa. Ayon sa kanya, magpapatayan yan hanggang may isang matira. Makikita si Aizen na itinatali ang kanilang bangka sa isang puno kasama ang kriminal na si Roku Rota. Biglang nagreklamo si Roku Rota na gutom na siya at walang abiso, sinunggaban at kinain si Aizen ng buhay matapos nitong mabasag ang espada sa pagtatanggol. Habang ipinapakita ang iba pang mga kriminal na pinapatay ang isa't isa, naririnig ang tinig ni Kisho na nagsasabing marami pang ipapadala sa Shinsenkyo dahil madali lang silang palitan. Ibinunyag pa niya na nagre-recruit ang mga opisyal ng mga bagong mandirigma mula sa nayo ni Gabamaro at sa Yamada clan mismo. Bago tuluyang umalis, binalaan ni Kisho si Sigiri na huwag kailanman ibaba ang kanyang bantay. Naiwan si Sigiri na nag-iisip tungkol sa tunay na pagkatao ni Gabamaro, kung isa nga ba siyang halimaw o may natitira pang kabutihan sa kanya. Ngunit bigla, inilunsad ni Gabamaro ang isang mabilis na atake laban kay Sigiri. Agad niyang naitaboy ito at napigilan ng tuluyang paglapit. Sa sandaling iyon, naalala ni Gabamaro ang kanyang nakaraan, ang araw na pinatay ng village chief ang kanyang mga magulang dahil sa iisang kasalanan. Ninais nilang tumakas sa nayon. Tinuruan ng pinuno si Gabamaro na ang emosyon ay nagpapahina sa isang tao na hindi niya kayang protektahan ng kahit ano kung hindi siya magiging malakas. Habang nagpapalitan sila ng mga atake ni Sigiri, iniisip niya ito. Sinabihan siya ni Sigiri na bawal siyang pumatay ng executioner, pero sinabi ni Gabamaro na kailangan niyang hanapin ang elixir bago pa dumating ang ibang shinobi mula sa kanilang nayon. Dahil nakikita niyang sagabal si Sigiri, tuloy-tuloy siyang umatake, iniisip ni Sigiri na dapat na siyang patayin agad, pero napansin niyang nag-aalangan siya. Ipinapakita rin na si Gabamaro ay may parehong problema, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang tapusin si Sigiri. Naalala ni Gabamaro ang sinabi ng kanyang asawa. Sundin ang iyong emosyon. Simula nang makilala niya ito, nagsimula siyang magkaroon ng damdamin, isang bagay na naging hadlang sa kanyang mga misyon noon. Nakakita ng pagkakataon si Gabamaro para tapusin si Sigiri, ngunit huminto siya bago ang huling tira. Dahil dito, natulak siya palayo. Itinuring niya itong kahinaan at inisip na hindi siya mabubuhay kung ganito siya, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake habang inuulit sa isip ang aral ng pinuno, ang pagiging walang puso. Nabali niya ang espada ni Sigiri at muntik na niya itong maputol. Pero ginamit ni Sigiri ang kanyang kaluban para makaiwas. Sa huli, nakuha ni Gabamaro ang upper hand at handa na sanang tapusin si Sigiri, pero hindi pa rin niya magawa. Aminado siyang mayroon pa rin siyang emosyon at napaiyak siya, iniisip niyang naging mahina siya. Ngunit sinabi ni Sigiri na hindi iyon kahinaan, kundi pinagmumulan ng lakas. Ayon sa kanya, ang hindi pagtakbo mula sa sariling emosyon ay isang tunay na anyo ng lakas. Pinili niyang patawarin si Gabamaro, gusto niyang makita itong harapin ang sarili niyang damdamin at muling makuha ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Gabamaro na hindi na siya ang dating siya. Samantala, napansin ng bilanggo na si Tamiya na natuklo ng paru-paro ang kanyang kamay. Naalala niya ang nangyari sa lalaking bumalik mula sa ekspedisyon, kaya mabilis niyang pinutol ang sariling kamay at pinatay ang insekto. Nalito ang kanyang executioner na si Fuchi, ngunit ipinakita ni Tamiya ang paru-parong may mukhang tao, sinasabing hindi ito mula sa mundong kilala nila. Biglang nagsimulang mamulaklak ang naputol niyang kamay at nagsilabasan ang mga kakaibang nilalang sa paligid nila, kasama na ang isang dambuhalang halimaw. Samantala, napaligiran din sina Gabamaro at Sigiri ng mga kakaibang nilalang. At isang malaking nilalang na parang isda ang hamarang sa kanila.
Sinabihan ni Gabamaro si Sigiri na umatras habang siya ay naghahanda para lumaban. Sa isang flashback, ipinakita kung gaano kagaling na espada si Tamiya. Tinanggap niyang maging opisyal ng isang Panginoon, ngunit minsang uminom sila, may nasabi ang Panginoon na ikinagalit niya. Sa sobrang galit, winasak niya ang tarangkahan ng mansyon at pinatay ang kanyang Panginoon, dahilan para habulin siya ng buong angkan at tuluyang mahuli. Makikita si Tamiya kasama si Fuchi habang papunta sila sa isla. Napansin ni Tamiya na may dalang mga kakaibang kagamitan si Fuchi. Ipinaliwanag ni Fuchi na ang Yamada clan ay nagsasagawa rin ng pag-dissect ng mga bangkay para makagawa ng mas mabisang gamot. Bumalik sa kasalukuyan, inatake ng halimaw na isda si Gabamaro gamit ang mga braso nito, ngunit madali itong naiwasan ni Gabamaro at sinipa niya ang ulo ng nilalang. Ngunit biglang hinawakan ng halimaw na isda ang paa ni Gabamaro at hinampes siya sa lupa. Mabilis siyang bumangon, naaalala ang isa sa mga patakaran ng mga shinobi, huwag lumaban sa kalabang hindi mo kilala. Naisip niyang umatras, pero bago pa siya makagalaw, muli siyang sinunggaban ng halimaw at ilang ulit na ibinangga sa mga puno bago siya itapon palayo. Nagulat si Sigiri nang makitang nasugatan talaga si Gabamaro. Napaisip silang tumakas pero napansin nilang papalapit ang mga higanteng nilalang mula sa iba't ibang direksyon. Dahil gusto niyang mabuhay, nagwala si Gabamaro at ginamit ang kanyang ninjutsu para wasakin ang ulo ng isang higanti. Sunod-sunod niyang pinatay ang iba pa habang napatitig si Sigiri sa kanya, namamangha sa kung gaano kapanganib ang misyon nila. Biglang umatake ang isang higanti mula sa likod ni Sigiri, ngunit nakaiwas siya. Gayunman, agad siyang sinunggaban ng mga halimaw na parang higanteng alupihan na pumulupot sa kanya. Habang papalo na ang higanti, pinutol ni Gabamaro ang braso nito at nailigtas si Sigiri. Sa sandaling iyon, natauhan siya mula sa kanyang galit at muling nakontrol ang sarili. Bago pa makalapit ang halimaw na isda, dumating ang executioner na si Genji at agad itong pinatay. Kasunod niyang lumitaw ang isang kunoichi na nagngangalang Yuzuriha na pumuri kay Gabamaro dahil napatay niya ang lahat ng halimaw mag-isa. Nagduda si Gabamaro sa intensyon niya habang dahan-dahan itong lumapit, sinusubukang akitin siya na makipagtulungan. Ngunit mabilis niyang tinali si Yuzuriha, sinabing hindi siya mabibighani sa ganoong paraan. Tumawa lang si Yuzuriha at sinabing gusto lang niyang subukan, pero seryoso talaga siya sa alok na magtulungan. Napansin ni Sigiri na may dalawa siyang executioner, kaya nagtanong si Gabamaro kung bakit. Ipinaliwanag ni Genji na dati siyang nakatalaga sa ibang bilanggo, pero pinatay iyon ni Yuzuriha. Dahil dito, napagpasyahan niyang sumama na lang sa grupo ni Yuzuriha dahil mukhang isa lang na executioner ay hindi sapat para kontrolin siya. Medyo nagduda si Gabamaro sa kwento, kaya napagpasyahan nilang baka naakit lang talaga si Genji sa kanya. Nagpakilala naman ang isa pang executioner bilang Senta. Ikinwento ni Yuzuriha ang tungkol sa mga halimaw sa lugar, sinabing mahalagang mahanap nila ang elixir, pero hindi sila dapat sumugod ng walang plano. Sinabi ni Sigiri na wala namang masama kung magtutulungan sila, kaya niyakap ni Yuzuriha si Gabamaro. Agad niya itong pinigilan at sinabing hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Ngunit ginamit ni Yuzuriha ang kanyang mga binti para hilahin siya palapit at sinabing hindi naman kailangang magtiwala siya sa kanya dahil sa huli, magtataksilan din silang lahat. Isa lang daw sa kanila ang mapapatawad, kaya mas mabuting gamitin na lang muna nila ang isa't isa habang pareho pa silang may pakinabang. Umatras si Gabamaro, nag-iisip kung paano siya matutulungan ni Yuzuriha. Doon niya ibinunyag na marami siyang impormasyon. Sinabi niyang ang tunay na panganib sa isla ay ang butterfly na may mukhang tao, isang insekto na may lason at hallucinogen. Ipinahayag niyang nakuha niya ang impormasyong ito matapos niyang subukan ng mga insekto sa isa pang bilanggo na nauwi rin sa pagkamatay nito. Dagdag pa ni Senta, napansin niyang ang mga gamit na suot ng mga halimaw ay may mga disenyong Budista, isang bagay na kakaiba at nakapagtataka. Sinabi ni Yuzuriha na marami pa silang hindi alam tungkol sa isla, kaya mas mabuting magtulungan sila para makakuha ng mas maraming impormasyon. Sumagot si Gabamaro na gusto rin niyang malaman ang lahat ng makakaya nila, pero nilinaw niyang makikipaglaban lang siya kasama nila, hindi siya ganap na makikipag-alyansa kay Yuzuriha. Pinagmamasdan sila ni Sigiri habang nag-uusap. Iniisip ang lahat ng nagawa niya mula nang makarating sila sa isla. Bigla siyang nanghina at nawala ng malay. Sa isang flashback, ipinakita ang isang lalaki na nagngangalang Toma na malapit ng maging executioner. Sinabihan siya ni Aizen na kailangan niyang gawin ang huling hakbang, ang pumatay ng kriminal. Habang iniisip kung sino ang nararapat na patayin, sinabi ni Toma na may nais siyang hilingin. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Choubei at sinabi rito na may paraan siya para matigil ang paghahabol ng mga tauhan ng hukuman sa kanila. Sa kasalukuyan, nagulat ang magkapatid nang makita nilang tatlong higanting nilalang ang nakatayo sa harap nila.
Agad silang inatake, ngunit ipinakita ni Toma na mabilis niyang nauunawaan ang sitwasyon, isang kakayahang ipinagmamalaki ni Chobei. Ipinakita rin na lumaki silang mahirap matapos mamatay ang kanilang mga magulang at kinuha sila ng mga tulisan. Sa kalaunan, dahil sa talas ng isip ni Chobei, nagawa niyang kontrolin ang sitwasyon at naging pinuno ng mga tulisan. Sa laban, nagawang patumbahin ni Chobei ang isang higanti, ngunit nabasag ang kanyang kutsilyo kaya tumakbo silang magkapatid. Nahawakan ng halimaw ang buhok ni Toma, ngunit bumalik si Chobei na may dalang palakol. Tinamaan siya ng baston sa mukha ng halimaw. Sabay sabi nitong ang pagpatay ay kasalanan. Lalo silang nagulat nang magsalita ang iba pang mga nilalang. Akala ni Toma ay nasa impyerno na sila, ngunit patuloy lang sa pagpatay si Chobei hanggang sa napatay niya ang lahat ng halimaw. Napagtanto ni Chobei na totoo nga ang elixir dahil may mga halimaw na tila nagbabantay dito. Kaya napagpasyahan niyang lipulin ang lahat ng nasa isla at ang kinin ng elixir para sa kanilang dalawa. Muling nagkamalay si Sigiri at ipinaalam ni Genji na ligtas na sila sa loob ng isang kuweba. Sinabi niyang nalasan siya ng mga kaliskis ng paru-paro, ngunit agad siyang bumangon dahil gusto niyang tiyaking maayos si Gabamaro. Lumabas siya ng kuweba at nakita si Gabamaro na nagluluto ng hapunan habang inaayos naman ni Senta ang mga damit nila. Habang kumakain, ibinahagi ni Gabamaro na nag-ikot siya sa isla para magmasid. Napansin niyang maraming bulaklak na kamukha ng mga taong nakita nila noon, kaya napagpasyahan nilang ang mga taong nawawala ay maaaring naging mga halaman sa isla. Hindi niya nakita ang eksaktong anyo ng elixir batay sa guhit na ibinigay sa kanila, ngunit sinabi ni Senta na huwag masyadong umasa sa ilustrasyon dahil ni ang mga opisyal ay walang sapat na kaalaman tungkol sa isla. Napansin ni Sigiri na ang mga nilalang sa isla ay may anyong hayop na nakapatong sa katawan ng tao. Dagdag ni Senta, marami rin silang gamit na may mga disenyong panrelihiyon. Ayon sa kanya, para silang mga baluktot na Diyos at tila iyon ang tema ng isla, isang lugar na puno ng mga nilalang na parang pinagsamang banal at halimaw. Kinagabihan, sinabihan ni Genji si Sigiri na bumalik na sa mainland. Ayon sa kanya, hindi sapat ang lakas ni Sigiri para makaligtas sa panganib ng isla. Ngunit sinabi ni Senta na hindi magiging madali ang pagbabalik nila dahil karamihan sa mga pumupunta sa isla ay hindi na nakababalik pa. Samantala, ipinakilala ang executioner na si Tenza na sinusubukang makatakas sa isla kasama ang batang sinurugay. Habang naglalakad sila, natagpuan nila ang isang barko at inakalang iyon na ang daan palabas. Ngunit paglapit nila, nakita nilang wasak na ang barko, kasama pa ang iba pang mga sasakyang pandagat sa paligid. Pinag-isipan ni Tenza na marahil ay sinubukan ng mga iyon na umalis sa isla, ngunit lahat ay nabigo. Bigla nilang napansin ang mga nilalang na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hinugot ni Tenza ang kanyang espada, pero biglang umatake ang isang halimaw sa dagat, kaya napilitan silang tumalon mula sa bangka. Bumagsak sila sa isang sirang barko, ngunit agad lumitaw ang mga tentacle sa paligid nila. Mabilis itong pinutol ni Tenza habang hinahanap nila ang anumang barkong maaari pa nilang gamitin. Naisip ni Nurugay kung ito ba ay parusa sa kanya. Naalala niya ang nakaraan, ang sandaling dinala niya ang isang grupo ng mga samurai sa kanilang nayon na nauwi sa pagmasakar ng kanyang buong tribo. Hindi siya pinatay ng mga lalaki dahil balak nila siyang gamitin upang hanapin ang iba pang mga nayon. Habang nakakulong, natagpuan siya ni Tenza na niwalang inosente siya at ipinakita ang alok ng kapatawaran. Habang tumatakas sila, nadaanan nila si Kisho na unti-unti nang nagiging bulaklak. Sinubukan ni Tenza na kausapin siya, ngunit tinamaan ito ng isang tentacle at napiles sa gitna. Napaluha si Nurugay, naalala ang kanyang namayapang lolo, at lumuhad sa lupa. Sinabi niya kay Tenza na tumakas na lang at iwan siya dahil sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng buong nayon nila. Ngunit hiniranggan siya ni Tenza mula sa mga umaatake, sabay tanong kung gusto ba talaga niyang mamatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nurugay na gusto pa niyang mabuhay. Ibinigay ni Tenza sa kanya ang isang espada at magkasabay silang lumaban sa mga tentacle hanggang sa makasakay sila muli sa isang bangka. Gayunpaman, natuklasan nilang hindi sila makaalis sa isla, malakas ang agos ng dagat at tila napapaligiran sila ng mga halimaw sa ilalim ng tubig. Dahil dito, napagpasyahan nilang kailangan muna nilang humanap ng mga kakampi bago muling subukang umalis. Samantala, sinabi ni Genji kay Sigiri na dapat na siyang umuwi sa mainland. Ngunit naniniwala si Senta na makakatulong si Sigiri kung sakaling kailangang pigilan si Gabamaro dahil tila nagbago na ito mula nang makasama siya. Kinagabihan, nilapitan ni Sigiri si Gabamaro. Tinanong siya nito kung maayos na ang pakiramdam niya dahil alam niyang ang sugat na ibinigay niya ay mas pinabilis ng laso ng insekto. Inamin ni Gabamaro na siya mismo ay napakalman ni Sigiri sa mga nakaraang laban.
Sinabi niyang mas malakas ito kaysa sa kanya kahit hindi niya alam kung paano ipaliwanag iyon. Dinagdag pa niyang sa pagdaan ng panahon at karanasan, matutuklasan ni Sagiri ang sarili niyang lakas. Kinabukasan, sinabi ni Sagiri kay Genji na hindi siya aalis. Dahil dito, hinugot ni Genji ang kanyang espada upang takutin siya, ngunit agad siyang nadisarmahan ni Sagiri sa isang iglap. Binawi ni Genji ang espada at sinimulang sermonan si Sagiri, ngunit bigla na lang siyang tinabig ng isang dambuhalang nilalang na lumitaw sa likod niya. Ang halimaw ay si Rokurota na noong bata pa ay kilalang sikim at walang kabusugang bata. Mahilig maglaro at durugin ang anumang bagay na madapuan ng kanyang mga kamay. Ngunit kalaunan, nagwala si Rokurota at kinain ng lahat ng tao sa kanilang nayon. Ngayon, siya ay tuluyang naging isang halimaw na walang katinoan. Tinarget niya si Sagiri, ngunit agad siyang sinipa ni Gabamaro palayo. Tumayo si Rokurota na parang walang nangyari, at napagtanto ni Gabamaro na napakadelikado ng kalaban nila, hindi man lang siya nasaktan ng buong lakas ng kanyang sipa. Naalala ni Gabamaro ang turo sa kanya noong pagsasanay, kilalanin muna ang kakayahan ng kalaban bago umatake. Kaya minabuti niyang obserbahan muna ang kilos ni Rokurota. Biglang binunot ni Rokurota ang isang malaking puno at inihagis sa kanya. Mabilis itong naiwasan ni Gabamaro, ngunit napagtanto niyang mas malakas sa kanya ang kalaban. Humingi siya ng tulong kay Yuzuriha, ngunit pinaalala nitong trabaho lang niya ang mangalap ng impormasyon, kaya imbes na tumulong, sinigawan niya na lang si Gabamaro para i-cheer up ito. Nagwawala si Rokurota, iwinawas-iwas ang kanyang mga braso na parang higanteng halimaw. Paulit-ulit na umiwas si Gabamaro, alam niyang isang tama lang ay maaaring ikamete niya. Tinangka niyang batuhin ng mga bato ang halimaw, ngunit wala itong epekto. Kinuha niya ang kanyang sash at ginamit ang ninjutsu para patigasin ito na parang bakal, pero hindi rin ito nakatulong. Sinubukan niya pa ang iba't ibang teknik, ngunit wala pa ring tumatalab. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya ito tatalunin. Samantala, sinusubukan ni Sagiri na gamutin ang sugat ni Genji, ngunit pinigilan siya nito, alam niyang hindi na siya iligtas. Hiniling niyang tumakas na si Sagiri, pero tumanggi ito, sinabihang huwag siyang sumuko. Dahil dito, napagtanto ni Genji na pinili na ni Sagiri ang sarili niyang landas. Ibinigay niya rito ang kanyang espada, sabay sabing ang espada ng isang mandirigma ay ang kanyang kaluluwa. Hiniling niyang gamitin ito ni Sagiri para tapusin si Rokurota dahil nakikita na niya itong isa sa kanila. Naiipit na si Gabamaro, at naisip niyang tanging ang kanyang fire technique lang ang maaaring makapatay kay Rokurota, pero delikado itong gamitin sa malapitan. Bigla namang naputol ang daliri ng halimaw, dumating si Sagiri upang sumali sa laban. Namangha si Gabamaro sa tamang tiyempo nito, at agad niyang napagtanto na kailangan nilang pugutan si Rokurota ng ulo. Ngunit dahil napakataas nito, sinabi niyang tamaan na lang muna ni Sagiri ang binti. Habang iniiwas ni Gabamaro ang isa pang hampas ni Rokurota, umatake si Sagiri sa binti nito, ngunit wala pa ring epekto, at natulak siya palayo. Habang sumusugod muli si Rokurota, napagtanto ni Sagiri na nagpadalos-dalos siya, kaya pinakalma niya ang sarili at binitiwan ang lahat ng emosyon. Muling umatake si Rokurota, pero sa pagkakataong ito, nagawang umiwas ni Gabamaro, bagaman nasugatan ang kanyang binti. Sinundan nito ni Sagiri ng isa pang atake sa braso ng halimaw. Ngunit wala pa ring epekto. Doon niya napansin na kailangan niyang tamaan ng mga puwang sa pagitan ng mga muscle bonds ni Rokurota para makapagbigay ng tunay na pinsala. Kailangan niyang mapasubsob ito upang tamaan ng tamang lugar. Biglang napahagulgol si Rokurota, naglabas ng nakakabinging sigaw na yumanig sa paligid. Nasaktan ng pandinig ni Sagiri at Gabamaro, at bago pa makagalaw si Gabamaro, tinamaan siya ng halimaw at inihampas sa lupa. Bagaman sugatan at umuubo ng dugo, nabuhay pa rin si Gabamaro. Habang papalapit si Rokurota para sa huling hampas, pumagit na si Sagiri. Sa sandaling iyon, naabot niya ang tinatawag na serene state of mind, isang kalmadong diwa ng perpektong konsentrasyon. Madali niyang napigilan ang atake ni Rokurota, ikinagulat ng lahat ng naroon. Habang patuloy ang laban, ipinaliwanag ni Senta na si Sagiri ang pinakamababang ranggo sa mga executioner dahil bilang babae, hindi siya itinuturing na karapat-dapat mamuno sa kanilang angkan. Bagaman mababa ang ranggo ni Sagiri sa mga executioner, alam ng lahat na sa tunay na kakayahan, mas mahusay siya kaysa sa karamihan sa kanila. Sa gitna ng laban, nadulas si Rokurota at muntik na siyang tapusin ni Sagiri, ngunit bigla siyang tumalon palayo. Agad na nakaisip ng plano si Gabamaro, ginamit niya ang fire ninjutsu at nagpakawala ng mga nagliliyab na proyektil. Sinusunog ang paligid. Agad namang tumakbo palayo si Yuzuriha, alam niyang layunin ni Gabamaro na palabyunan si Rokurota sa pamamagitan ng makapal na usok.
Naging epektibo ang plano, lumuhad si Rokurota, hirap huminga, habang naghahanda si Sagiri para sa huling tira. Tinangkapan nitong umatake, ngunit tinulak ni Gabamaro pababa ang kamay nito, at nagawa ni Sagiri na tuluyang putulin ang kanyang ulo. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Rokurota bago ito tuluyang mamatay, napagtanto ni Sagiri na isa siyang taong hindi kailanman naunawaan. Hindi niya alam kung gaano siya kalakas, gusto lang niyang makipaglaro, ngunit hindi niya namalayang pumapatay na pala siya. Nag-alala si Gabamaro na maaaring maamoy ng ibang mga halimaw ang apoy, kaya agad silang umalis, iniwan ng mga labi ni Genji. Nagtago sila habang papalapit ang mga higanteng nilalang sa lugar ng labanan. Iminungkahi ni Gabamaro na sundan ang direksyong pinanggalingan ng mga halimaw, baka iyon ang magdala sa kanila sa elixir. Habang naglalakad, nadaanan nila sina Yuzuriha at Senta, at nagulat silang lahat nang makita ang isang nayon sa loob mismo ng isla. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, naglalakad sina Choubei at Toma nang makita nila ang dalawang nilalang na naglalambingan. Nagduda si Choubei kung mga halimaw ba ang mga ito. At biglang nagalit ang dilaw na nilalang na nagngangalang Jufa dahil inistorbo nila ito. Balik kina Gabamaro, nagtataka siya kung ang mga naninirahan sa isla ay kaibigan o kalaban. Bigla niyang napansin ang isang batang babae na nagmamasid sa kanila, kaya hinabol niya ito. Naabutan niya ito at inalis ang hood, nagulat siya dahil bata pa pala ito. Biglang umatake ang isang halimaw na punong kahoy, kaya iniwasan ni Gabamaro at sinipa ito, habang tumatakbo palayo ang bata. Naisip niyang may alam ito tungkol sa isla. Kaya patuloy niya itong hinabol. Sumunod naman si Sagiri, habang sina Yuzuriha at Senta ang naiwan upang harapin ang punong halimaw. Inalis ni Yuzuriha ang salamin ni Senta, sinabing ayaw niyang makita nito ang kanyang mga teknik, saka uminom mula sa isang tasa, at lumabas mula sa kanyang katawan ang kakaibang likido. Naabutan muli ni Gabamaro ang bata at hinawakan ang kamay nito, ngunit ikinagulat niya nang bigla siyang itapon sa lupa, isang galaw na imposibleng magawa ng isang ordinaryong bata. Humabol si Sagiri at tinawag ang bata, sinasabing gusto lang nilang makipag-usap. Tumigil ito, kaya nakalapit si Sagiri, ngunit bigla itong sumugod at sinuntok siya. Nasalag ni Gabamaro ang suntok, ngunit napaatras pa rin siya ng ilang hakbang, sobrang lakas ng batang iyon. Sinabi ni Gabamaro na desperado lang siyang makaalam ng katotohanan, at gumamit siya ng mga baging para atali at isabit sa hangin ang bata. Nagsimula itong umiyak, kaya agad nila itong pinalaya, at pinakalma ni Sagiri. Dumating si Yuzuriha, ipinagyayabang na siya ang tumalo sa punong halimaw. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang susunod na hakbang, biglang nagsalita ang punong nilalang. Sinabi nitong ibalik nila ang bata, at bilang kapalit, dadalhin sila nito sa nayon at sasabihin ang tungkol sa elixir. Hindi nagtitiwala si Yuzuriha sa nilalang na puno, ngunit nabanggit nito na mayroon silang paliguan sa kanilang nayon, kaya agad nagbago ang isip ni Yuzuriha at sumama na rin. Dinala sila ng nilalang sa nayon, na tila isang ghost town, tahimik, madilim, at walang ibang buhay. Ipinaliwanag ng nilalang na hindi ganito ang lugar 1,000 taon na ang nakalipas. Pagdating nila sa tahanan nito, naligo sina Yuzuriha at Sagiri habang binigyan naman ng pagkain ang mga kalalakihan. Naging mapagmasid si Gabamaro at nagsimulang magtanong tungkol sa isla at sa elixir. Habang kumakain sila, inilahad ng nilalang na ang pangalan ng isla ay Katako, isang pook na tinitirhan ng mga Diyos. Kinumpirma rin ito na totoo ang elixir, na ayon sa alamat ay tinatawag na Tan. Tinanong ni Gabamaro kung saan ito matatagpuan, kaya gumuhit ng 3 bilog sa sahig ang nilalang. Ipinaliwanag nitong nasa ikalawang bilog sila ngayon. At ang elixir ay nasa pinakasentro ng isla, isang lugar na tinatawag na Horai. Nang humingi si Gabamaro ng patunay, sinabi ng nilalang na maniniwala rin sila kapag nakaharap nila ang mga Tensen, magagandang nilalang na immortal at makapangyarihan. Sa kabilang banda, makikita si Choubei matapos niyang putulin sa dalawa si Jufa, ngunit agad itong muling nabuo, parang walang nangyari. Ipinaliwanag ng punong nilalang na ang mga Tensen ay nasa ibang antas ng kapangyarihan, wala rin itong dahilan para magsinungaling dahil lahat sila ay tiyak na mamamatay sa kamay ng mga iyon. Natalo ang magkapatid at itinapon sa isang hukay na puno ng mga taong nagbago ang anyo at naging mga bulaklak. Tinulungan ni Toma ang kapatid niyang si Choubei na makabangon. At dito ipinaliwanag ng puno na ang mga taong naging bulaklak ay nagsisilbing pinagmumulan ng Tan, at habang sila'y nagiging bahagi nito, nakararanas sila ng walang hanggang kaligayahan. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang Hako, at ang batang babae na kasama nila ay si Mei. Ibinunyag nitong matagal na silang nabubuhay sa isla, daan-daang taon na. Maya-maya, nagtungo sina Gabamaro at Sagiri sa paliguan at doon ay muli nilang nakita si Mei. Sa una ay umiiyak ito, ngunit sinabi ni Gabamaro na sa kanilang nayon.
Sabay-sabay naliligo ang lahat kaya wala itong dapat ikahiya. Napansin ni Sigiri ang malaking peklat sa katawan ni May. Naalala naman ni Gabamaro ang kanyang asawa at kung paanong itinuro nito sa kanya ang kahalagahan ng pagpapahinga kahit mga mandirigma ay kailangang magpahinga minsan. Sinabihan niya si May na huwag mahiya sa kanyang mga peklat dahil para sa kanya, ang pinakamagandang babae na kilala niya ay may malaking peklat din at hindi mahalaga ang panlabas na anyo. Nagulat si Sigiri sa kanyang sinabi. At habang naglalakad sila palayo, napaisip si Gabamaro sa kanyang layunin, wala siyang oras para magpahinga o makipagkwentuhan. Sa isang flashback, ipinakita ang nakaraan ni Tenza, lumaki siya sa mga barong-barong, halos hindi pinakain ng kanyang mga magulang, kaya napilitan siyang magnakaw para mabuhay. Isang araw, nabangga niya ang isang grupo ng mga eskrimador na minamaliit siya, kaya binugbog niya ang mga ito. Ngunit bago siya tuluyang makagawa ng gulo, dumating ang isang executioner na nagngangalang Shien at doon nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Tenza. Sa kasalukuyan, naglalakad si Tenza sa tabing dagat kasama si Nurugay nang biglang lumitaw ang isang Tensen na nagngangalang Zujin. Nagbago ito ng anyo at naging lalaki, saka tinanong sila tungkol sa mga patay na halimaw sa paligid. Iniisip kong sila ang may kagagawan. Sinubukan nilang tumakas pero agad silang naabutan ni Zujin at pinasabog si Tenzai gamit ang isang malakas na pulso ng enerhiya. Mabilis na umatras si Nurugay at tinulungan si Tenza na makatayo, pero habang papalapit si Zujin, biglang tinaga ni Tenza ang mga mata nito. Gayunman, agad itong bumalik sa dati. Sinabi ni Tenza kay Nurugay na tatakas sila, sabay pinakawalan ng isang mabilis na sunod-sunod na atake, hiniwa si Zujin sa maraming piraso bago nagbigay ng senadorias para tumakbo. Habang tumatakbo sila, muling bumangon si Zujin at hinaranggan ng kanilang daan sa sandaling nag-regenerate ito. Biglang dumating si Shien at inihagis ang kanyang espada kay Zujin, sapat para makalayo sina Tenza at Nurugay. Dito nalaman natin na kahit bulag si Shien, nakakakita siya gamit ang iba niyang pandama. Nakaligtas silang tatlo, at nalaman din natin na si Shien pala ang guro ni Tenza. Ikinwento ni Shien na dati na sana siyang uuwi, pero hindi niya mahanap ang agos ng dagat na palabas ng isla. Nang sa wakas ay makita niya ito, naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang na hindi pa niya nararanasan kailanman. Dahil alam niyang limitado lang ang kaya niyang gawin mag-isa, nagpasya siyang maghanap ng mga kakampi sa isla. Tinanong ni Shien si Tenza kung bakit niya tinutulungan si Nurugay. Ibinunyag pa nito na siya mismo ang pumatay sa kriminal na minsang nagtangkang akitin siya. Sagot ni Tenza, inosente si Nurugay, at pinaalalahanan niya si Shien kung paano rin siya tinulungan nito noon. Dahil dito, nagpasya si Shien na pakinggan si Tenza at samahan sila papunta sa agos ng dagat na nakita niya. Ngunit biglang lumitaw si Zujin sa likuran nila. Tumalon si Shien para iligtas sila, pero biglang dumyugo ang kanyang leeg. Sumugod si Tenza at sinubukang atakihin si Zujin ng sunod-sunod, pero madali lang iyong naiwasan ng kalaban. Sa isang iglap, itinuro lang ni Zujin ang kanyang daliri at lumitaw ang apat na butas sa katawan ni Tenza. Sa isang flashback, nakikita natin sina Tenza at Shien noong nagsasanay pa sila. Ipinahayag ni Shien na mahilig siyang tumulong sa mga tao tuwing may oras siya. Nakita niya ang potensyal ni Tenza kaya tinuruan niya itong humawak ng espada, sinasabing magagamit niya iyon para protektahan ng isang taong mahalaga sa kanya. Pero naniwala si Tenza na wala siyang kakayahan at nagbalak na tumigil. Sinabi ni Shia na maaari lang siyang tumigil kapag nakatama siya ng isang tama sa kanya. Habang palabas ng dojo, nakasalubong ni Tenza si Aizen na nagyayang maglakad. Dinala siya ni Aizen sa sementeryo at ipinakita ang puntod ng dating alagad ni Shien na si Teshen. Katulad ni Tenza, nawalan nito ng motibasyon at umalis sa dojo. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitang gumawa ng krimen hanggang sa mismong si Shien ang pumatay sa kanya. Dahil doon, naging mas determinado si Shien na tumulong at magturo sa iba. Hinimok ni Aizen si Tenza na tamaan si Shien kahit isang beses lang. Bumalik si Tenza sa dojo at hinamon ng kanyang guro. Paulit-ulit siyang natalo, pero hindi siya sumuko. Sa wakas, nakatama siya kay Shien, ngunit nagbago na ang isip niya, gusto na niyang manatili sa dojo kasama ang kanyang guro. Bumalik sa kasalukuyan, habang duguan at halos hindi makatayo, napagtanto ni Tenza na sa wakas ay may natagpuan siyang bagay na gusto niyang protektahan. Kahit sugatan, bumangon siya muli at pinagsusuntok si Zujin ng buong lakas. Sinusubukan ni Tenza ang lahat ng paraan para matulungan sina Shien at Nurugay na makatakas, pero pinakawalan ni Zujin ang isa pang bugso ng enerhiya na tumama sa kanyang tiyan at nag-iwan ng malaking butas. Pinilit niyang sabihing tumakas na sila, ngunit hindi na siya makapagsalita dahil wasak na ang kanyang lalamunan. Naiintindihan ni Shien ang nais niyang iparating kaya agad niyang tinangay si Nurugay palayo.
Samantala, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Tensei kay Sujin hanggang sa kanyang huling hininga, binibigyan ng oras ang kanyang mga kasama upang makalayo. Pagkatapos ng laban, nagluksa sina Shian at Norugay sa pagkamatay ni Tenza. Nangako si Shian na ipaghihiganti niya ang kanyang alagad. Samantala, sa nayon, sinusubukan ni Senta na unawain ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap ngunit tila hindi niya ito maayos-ayos. Sinabihan siya ni Sigiri na magpahinga muna, ngunit tumanggi siya. Kinagabihan, napaisip si Gabamaro na delikado ang kumilos ng walang plano dahil napakarami pa ring misteryong bumabalot sa isla. Habang natutulog si Senta sa kanyang bantay, umalis si Gabamaro at nagtungo papunta sa Horay. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga kakaibang tinig. Napadpad siya sa isang lugar na puno ng mga punong kahoy na tila nananalangin. Sinundan niya ang direksyong tinuturo ng mga ito at natagpuan ng isang napakalaking pintuan. Inisip niyang baka ito na ang daan patungo sa elixir. Ngunit bago niya ito mabuksan, lumitaw si Sujin sa kanyang likuran at sinabing umalis na siya. Tinanong ni Gabamaro kung kayang gawing elixir ng mga Tensen ng tao. Hindi sumagot si Sujin at bigla na lang sumugod para umatake, pero mabilis itong nasanggaan ni Gabamaro, nabali niya ang braso ng kalaban. Sinundan pa niya ito ng isang malakas na sipa na tumama sa leeg ni Sujin, ngunit mabilis iyong bumalik sa dati. Patuloy ang kanilang sagupaan. Iniiwasan ni Gabamaro ang mga atake ni Sujin at nag-counter gamit ang isang umiikot na sipa, saka ginamit ang kanyang teknik na apoy upang sindihan ang kanyang ulo. Tinupok ng apoy ang katawan ni Sujin at inakala ni Gabamaro na siya na ang nagwagi. Ngunit bigla siyang sinuntok ni Sujin, pinatalsik siya at sumalpok sa pader. Nakabangon pa rin si Gabamaro. At nagpatuloy ang kanilang mabangis na laban. Habang pinag-aaralan niya ang sitwasyon, iniisip niya kung paano matatalo ang isang Tensen. Sa isang pagkakataon, nasipa niya si Sujin at napansin niyang tila may kakaiba sa tama dahil biglang umubo ito ng dugo. Hindi niya maintindihan kung bakit epektibo ang ataking iyon. Nagbago ng anyo si Sujin sa kanyang anyong babae at sunod-sunod na pinakawalan ng mga bugso ng enerhiya. Napaluhod si Gabamaro dahil sa matinding pinsala, ngunit hindi siya umatras. Buo ang kanyang loob na tuparin ang kanyang misyon kahit ano pa ang mangyari. Sinagasaan niya ang mga atake habang papalapit at nang makalapit na siya, nagpalitan sila ng mabibigat na suntok at sipa, walang gustong magpatalo. Plano ni Gabamaro na sirain ang katawan ni Sujin nang mas mabilis kaysa ito makapagpagaling, at sa wakas, nagtagumpay siyang mapunit ang katawan ng Tensen. Ngunit ngumiti si Sujin bago biglang nagbago ang katawan niya, naging isang dambuhalang bulaklak na halimaw na gumamit ng kapangyarihang kidlat upang wasakin ang buong paligid. Nakaligtas si Gabamaro ngunit halos hindi na makalaban. Sinubukan pa rin niyang gumanti, ngunit hindi siya tumatabla sa mga atake ng halimaw. Sa sobrang lakas ng mga kuryente, bumigay na ang kanyang katawan. Sa gitna ng dilim, nagising si Gabamaro sa isang silid kasama ang kanyang asawa. Inisip niyang isa lamang iyong bangungot, ngunit napagtanto niyang isa lamang itong guni-guni dahil malapit na siyang mamatay. Hinawakan siya ng halimaw at pinisil ng mahigpit, tila dudurugin siya. Ngunit naalala ni Gabamaro ang turo sa kanya na kahit patay na siya, dapat niyang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa kalaban. Sa huling sandali, pinakawalan niya ang apoy mula sa kanyang katawan, sinusunog ang braso ng halimaw bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Handa na sanang patayin ni Sujin si Gabamaro nang biglang lumitaw si Mei at hinaranggan ng atake gamit ang isang mahiwagang kalasag. Dahil dito, nakatakas si Gabamaro mula sa tiyak na kamatayan. Kinabukasan, nagsimula ang grupo sa paghahanap kina Gabamaro at Mei. Sa kanilang paglalakbay, isiniwalat ni Hoko na may 7 Tensen sa kabuuan. Sa kabilang dako, ipinakita ang lahat ng Tensen na nagtipon sa iisang lugar upang pag-usapan ng mga tao na patuloy na nagiging banta sa kanila. Sinisi ni Guifa si Sujin dahil nabigo itong patayin ang mga tao at sa galit, pinasabog niya ang ulo nito. Tinawanan niya si Sujin. Tinutokso pa dahil sa labis nitong paggamit ng tao at dahil ginamit pa niya ang kanyang anyong pambabae laban lamang sa isang tao. Ngunit agad siyang pinatigil ni Rien, ang pinuno ng Katako. Ipinagtanggol niya si Sujin at sinabi ang pamilya silang lahat na siya lamang ang may karapatang magparusa sa kanya. Ibinulalas naman ni Jufa na itinapon niya sa hukay ang dalawang magkapatid na bilanggo at dapat ay naging mga bulaklak na sila sa oras na iyon. Pero napansin ni Rien na kakaiba ang mga tao ngayon kumpara sa mga nakalaban nila noon at ipinakita nga na nakatakas ang magkapatid mula sa hukay. Ipinagyabang ni Sujin na napatay na raw niya si Gabamaro, kaya nagsalo-salo sila sa isang inumin na nakatutulong sa kanyang katawan na muling bumalik sa anyong tao. Ikinwento ni Hoko sa grupo ang isang alamat na natutunan niya noong bata pa siya tungkol sa isang ermitanyo na nakamit ang lubos na pagmaster sa tao at naging isang Diyos.
Ngunit nahati siya sa 7 bahagi, at ang mga bahaging iyon ay naging mga Tensen. Dagdag pa ni Hoko, dati raw ay mga tao lamang ang lahat ng naninirahan sa isla. Nabuhay sila ng mahaba, ngunit kalaunan ay nagsimulang maging mga puno ang kanilang mga katawan, unti-unting nawawala ang kanilang katinoan. Bago sila tuluyang mawala ng ulirat, sama-sama silang nagtipon sa isang lugar upang matiyak na makararating sa Horay ang kanilang mga kaluluwa matapos silang mamatay, kaya may mga punong kahoy na tila nananalangin malapit sa Horay. Pinaliwanag din ni Hoko na ang Horay ang huling hantungan ng mga kaluluwa, ngunit ang mga Tensen lamang ang may kakayahang pumili kung aling mga kaluluwa ang papayagang makapasok doon. Samantala, nagising si Gabamaro at naalala ang laban niya kay Sujin. Napagtanto niyang may paraan upang patayin ang mga Tensen, hindi sila mga Diyos. Kaya may hangganan din ang kanilang kapangyarihan. Gayunman, alam niyang hindi niya kaya itong mag-isa, kaya kailangan niya ng plano. Habang nagpapahinga, dumating sina Fuchi at Tamiya. Napansin ni Tamiya ang kalagayan ni Gabamaro at tinanong kung oras na ba para mamatay siya. Nagkatinginan silang tatlo, handang maglaban, pero sinabi ni Fuchi kay Tamiya na mas mainam munang magtipon ng impormasyon. Hinugot niya ang kanyang espada, handang sapilitang kumuha ng sagot kay Gabamaro nang hindi pinapatay ito. Ngunit bago pa siya makakilos, humarap si Gabamaro at iminungkahi ang posibilidad na magtulungan sila. Sinubak siya ni Tamiya sa pamamagitan ng pagbabanta na tatagain siya, ngunit hindi gumalaw si Gabamaro, kaya napatunayan nilang hindi siya nagsisinungaling. Tinanong siya ni Fuchi kung bakit niya gustong makipag-alyansa. Ikinwento ni Gabamaro ang tungkol sa mga Tensen, at labis na ikinagulat ng dalawa ang nalaman nilang ganoon kalalakas ang mga ito. Hindi pa rin ganap na nagtitiwala si Fuchi, pero pumayag si Tamiya, sabik na makalaban ng mga Tensen. Ibinunyag ni Tamiya na hindi niya talaga hinahangad ang kapatawaran, ang layunin niya ay mapabilang ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang taong nakatalo sa mga Tensen. Samantala, si Fuchi naman ay gustong masuri ang kanilang mga katawan matapos silang mapatay. Sa huli, nagpasya silang magsanib puwersa. Habang nagsisimula ng magbahagi ng karagdagang impormasyon si Gabamaro, biglang nagising si May. Nagulat si Gabamaro nang makita si May, sa maikling panahon, bigla itong lumaki at tila isang dalaga na. Tinawag siya ni May sa pangalan niya, at doon niya napagtantong marunong na itong magsalita. Nagpasalamat si Gabamaro sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay at tinanong kung isa ba siyang kagaya ng mga Tensen. Samantala, napagpasyahan ni Senta na ang relihiyon sa isla ay likha lamang ng tao. Ayon sa kanya, tila ginusto ng lumikha ng islang ito na ang mga taong nagiging bulaklak ay bumalik sa pinagmulan, at nakikita niya itong pahiwatig kung saan nila maaaring matagpuan ang elixir at makatakas. Ipinahayag naman ni May ang tungkol sa tao, ang kapangyarihang ginagamit ng mga Tensen, ngunit hindi niya ito ganap na maipaliwanag dahil hindi pa siya sanay magsalita. Si Hoko naman ang nagpatuloy ng paliwanag, sinasabing lahat ng bagay sa mundo ay nabubuo sa pamamagitan ng daloy ng tao. At may kinalaman ito sa pinagmulan ng universo. Sa kabila nito, nahirapan pa rin ang grupo na lubos na maunawaan ang konsepto. Habang nag-e-ensayo, sinubukang tambangan ni Norugay si Shien, ngunit mabilis siyang nadisarmahan. Pinabalik ni Shien ang kanyang espada sa kaluban at sinabing hindi niya ito tuturuan ng paghawak ng sandata. Nagmakaawa si Norugay na turuan siya dahil ayaw na raw niyang masaksihan muli ang pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Sa narinig, ipinaliwanag ni Shien na lahat ng bagay sa mundo ay naglalabas ng kakaibang alon, at iyon ang ginagamit niya upang maramdaman ang paligid kahit bulag siya. Dagdag pa niya, ang paggamit ng mga alon ay nakapagpapalakas din ng katawan, katulad ng sinasabi ni Hoko tungkol sa tao. Sinabi ni Shien na mahirap maramdaman ang mga alon dahil kinakailangan ng balanseng isipan. Tinuruan niya si Norugay kung paano hawakan ng tama ang espada, at habang nagpapakita siya ng halimbawa, biglang nagsilabasan ang mga halimaw sa paligid. Agad na naramdaman ni Shien ang kanilang presensya at isa-isang pinabagsak habang binibigyan si Norugay ng mga payo sa pakikipaglaban. Habang naglalaban sila, isang malaking grupo ng mga halimaw ang tumungo sa kinaroroonan ni Gabamaro at ng kanyang mga kasama. Kumilos agad si Tamiya at nilipol silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos, binuhat niya si May at sinabing turuan siya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng tao. Habang patuloy na dumarating ang mga halimaw, napansin ni Gabamaro ang kakaibang anino sa likuran nila. Samantala, dalawang Tensen ang nag-uusap tungkol sa mga taong itinapon sa hukay. Ayon sa kanila, kapag naging mga bulaklak ang mga ito, madali ng money ang tan, ang enerhiya ng buhay. Sa palagay nila, imposibleng makatakas ang mga tao roon dahil mismong mga naging bulaklak na tao ang hahadlang sa pagtakas ng iba. Ngunit ipinakita na sina Choubei at Toma ay buhay at umaakyat sa hukay.
Pinipigilan sila ng mga dating tao na naging halimaw, ngunit tuloy-tuloy pa rin si Chobei hanggang sa makalabas sila sa ibabaw. Buo ang kanyang loob na patayin ang mga Tencent, ipinapaliwanag na ang kahinaan ng mga ito ay nasa ibabang bahagi ng katawan dahil doon sila unang nagre-regenerate. Namangha si Thomas sa galing ng kanyang kapatid sa pagbabasa ng sitwasyon. Bigla na lang lumitaw ang isang nilalang na tila gustong makipag-usap. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang doshi, isang tagasunod ng mga Tencent at sinabing ipinadala siya upang mag-imbestiga habang ang iba pa niyang kasamahan ay nagsasagawa rin ng pagmamanman sa ibang mga tao sa isla. Ipinaliwanag niya na ang mga doshi ay nagsisilbing kanang kamay ng mga Tencent dahil taglay nila ang kakayahang mag-isip at magpasya. Gusto ng doshi na ibalik ang magkapatid sa hukay kaya sinubukan ni Chubei na sipain ito. Ngunit mabilis itong nakaiwas at gumanti ng suntok. Hindi nagpatinag si Chubei, hinawakan niya ang braso ng doshi at ginamit ang kanyang lakas para putulin ito. Habang dumarami ang mga sundalo, tumawag ng mga halimaw ang doshi para labanan sila. Agad silang pinatumba ni Toma habang patuloy ang labanan ni Chubei at ng doshi. Ramdam ng doshi ang tao ni Chubei tuwing umaatake ito. Sinabi ng doshi na walang silbi ang mga atake ng isang taong hindi marunong gumamit ng tao dahil kaya niyang mag-regenerate kaagad. Napansin ng doshi ang isang kaguluhan sa daloy ng tao ni Chubei, isang blind spot. Doon siya umatake, kaya nataman si Chubei at bumagsak sa lupa. Habang pinagmamasdan ito, sinabi ng doshi kung gaano kaina ang mga tao at nagbalak na ibalik siya sa hukay. Pero biglang tumagos ang kamao ni Chubei sa mukha ng halimaw, muli siyang bumangon. Nagtaka ang doshi kung paano siya nakapag-regenerate. Naisip nitong baka nagsanib si Chubei sa mga halaman habang nasa hukay. Sabi naman ni Chubei, may naramdaman siyang kakaiba mula sa doshi at pinaghihinalaan niyang iyon ang susi para talunin ang mga Tencent. Muling umatake ang doshi na may layuning patayin siya, ngunit nasalag ni Chubei ang atake. Nabali ang kanyang mga braso sa lakas ng tama pero agad itong bumalik sa ayos. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok hanggang sa mapa-atres ni Chubei ang doshi. Napansin ng halimaw na patuloy na lumalakas ang tao ni Chubei. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa sarili at sinabi ng doshi na baka nagiging hindi na siya tao. Ngunit sagot ni Chubei, wala namang bagay sa mundo ang nananatiling pareho magpakailanman. Ipinakita rin ang nakaraan ng magkapatid. Nang mahuli sila ng mga tulisan, ayaw silang tanggapin ng grupo dahil halatang galing sila sa may kayang pamilya. Kaya, sinaktan ni Chubei ang sarili, hiniwan niya ang kanyang mata para patunayan na kaya niyang mabuhay sa hirap. Dahil dito, tinanggap siya ng mga tulisan. Bumalik sa kasalukuyan, sumugod si Chubei sa doshi habang pinagtitiisan ng mga energy blast nito. Tinamaan niya ang pusod ng halimaw, dahilan para umubo ito ng dugo, patunay na iyon ang mahina nitong bahagi. Tumalon palayo ang doshi at nagpalabas muli ng energy blast pero naiwasan iyon ni Chubei. Sinabi niyang nakikita na niya ngayon ang enerhiyang bumabalot sa katawan ng doshi. Nataranta ang halimaw at tumawag muli ng mga nilalang para tulungan siya, ngunit natalo na ni Toma ang lahat ng mga iyon. Nilikom ng doshi ang tao sa kanyang kamay para umatake, ngunit inapakan iyon ni Chubei at ginaya ang teknik. Ginamit niya ito upang suntukin ang tiyan ng doshi at batasin ito. Ramdam ni Chubei ang humihinang tao ng kalaban at napagtanto niyang malapit na itong mamatay. Sinimulan niyang tanungin ito tungkol sa mga Tencent. Sa sandaling iyon, napansin ni Toma ang mga bakas sa katawan ng kapatid para mga ugat ng halaman na unti-unting kumakalat. Ipinakita rin na ang peklat sa katawan ni Mei ay kahawig ng kay Chubei. Samantala, sinubukan ni Tamiya na matutunan ang paggamit ng tao habang nakikipaglaban. Humingi siya ng payo kay Mei, ngunit sinabi nito na mali ang kanyang paraan. Pinagmamasdan nila si Gabamaro habang nakikipaglaban, ngunit napansin ni Mei na hindi pa rin niya lubusang nauunawaan ang paggamit ng tao. Samantala, pinagmasdan ni Fuchi si Mei at inisip kung sino talaga siya dahil misteryoso ang kanyang pagkatao. Naalala ni Gabamaro kung paanong ginamit ni Mei ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya noon, kaya napagtanto niyang hindi siya isang normal na tao. Ang doshi na namumuno sa grupo ay biglang nakilala si Mei, kaya agad itong umatake. Nasalag ni Tamiya ang unang hampas, pero hindi niya napigilan ang halimaw na dukutin si Mei. Sinabi ng doshi na matagal na niyang hinahanap ang babae, ibinunyag niyang si Mei ay itinakwil mula sa palasyo at nawala mula sa Horai. Ipinagbawal sa kanila na hanapin siya, ngunit tuwang-tuwa itong muli siyang nakita. Tinanong ni Gabamaro kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sagot ng doshi, hindi raw si Mei nababagay sa piling ng mga tao dahil tulad ng mga Tencent, kumukuha rin siya ng lakas mula sa mga tao. Pinakiusapan ng halimaw si Mei na bumalik sa Horai, ngunit tiningnan lamang niya si Gabamaro ng malungkot.
Nilapitan siya ni Gabamaro at mahinahong sinabi, ayaw niyang makitang umiiyak siya. Dumating ang kasamahan ng Doshi. At magkasama nilang tinawag ang mga centipede at paru-paro na tagasunod nila. Sinubukan ni Tamiya na umatake, pero agad siyang napigilan ng isang tao blast. Sunod-sunod na umatake ang mga Doshi, at napaatras silang lahat. Nagtaka si Gabamaro kung bakit ganoon na lamang nila kagustuhang makuha si Mei. Ipinakita ng Doshi na si Mei ay ginagamit nila para sa kanilang pagsasanay sa tao. Ipinaliwanag nila na may 5 yugto sa pagmaster ng tao, at ang pinakamahalagang yugto ay nangangailangan ng kapareha dahil kinakailangan ng dalawang nilalang na magtalik upang magpalitan ng enerhiya. Pinaliwanag ng Doshi na lahat ng bagay ay may yin at yang at umiikot ang mga ito kapag nagsasanib ang lalaki at babae. Si Mei raw ang pinakapuro sa yin energy. Kaya perpekto siyang gamitin para ipad-alloy ang kanilang yang energy. Dagdag pa nila, pareho ng pinagmulan ni Mei at ng mga Tencent, ngunit mas mababa siya dahil puro yin lamang ang taglay niyang enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya itinakwil mula sa palasyo at ginawang kasangga sa pagsasanay ng mga Doshi. Inanyayahan nilang bumalik si Mei, ngunit nagalit si Gabamaro sa narinig. Hindi siya pumayag na ibigay si Mei sa kanila. Nagbago ng anyo ang mga Doshi, tulad ng ginawa ni Zujin. Naging mga halimaw silang kahawig ng mga bulaklak. Nahirapan si Tamiya sa laban kontra sa isang butterfly monster habang ginamit naman ni Gabamaro ang kanyang fire technique para sunugin ang braso ng kalaban. Nagpaulan ng mga tao blasts ang halimaw, ngunit naiwasan iyon ni Gabamaro kahit hindi niya malinaw na nakikita. Habang umatras silang dalawa, sinundan sila ng mga paro-paro. Gumamit si Gabamaro ng fire breathing technique upang lumikha ng firewall bilang depensa. Napansin niyang unti-unti na niyang nararamdaman ang daloy ng tao. Ngunit gusto pa niyang mas mapino ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, sinabi ni Fuchi na naunawaan na niya ang mga salitang binibigkas ni Mei, kailangan daw maging malakas at marupok ang isipan upang maramdaman ang tao. Hinawakan ni Mei ang mga kamay ni Gabamaro, tinulungan siyang maramdaman ang sariling enerhiya. Ipinaliwanag ni Fuchi na ang paggamit ng tao ay nangangailangan ng isang tamang estado ng isip at sinabi niyang kailangang palambutan ni Gabamaro ang kanyang isipan. Bagamat nalito siya sa simula, naalala niya ang sandaling ibinahagi niya kay Sigiri, at doon niya unti-unting naintindihan ang konsepto. Pagkatapos, naghanda siya para harapin muli ang mga halimaw. Napansin ni Mei na napakalakas ng tao ni Gabamaro. Muling umatake ang Doshi gamit ang mga tao blast, ngunit malino na itong nakikita ni Gabamaro ngayon, iniwasan niya ang bawat isa at mabilis na lumapit sa halimaw habang naghahanda sa kanyang susunod na atake. Sinubukan ng Doshi na suntukin si Gabamaro, pero mabilis niya itong naiwasan. Napansin niyang kayanan niyang hulaan ang galaw ng kalaban sa pamamagitan ng pagbabasa ng daloy ng tao nito. Muling umatake ang halimaw, ngunit hinawakan ni Gabamaro ang kamao nito at bigla itong nabali. Sinundan niya agad ng malakas na sipa, sabay tinamaan ng dalawang halimaw sa isang iglap. Ayaw naman ni Tamiya na magpahuli, kaya sumugod siya sa centipede monster at tinaga ito sa gitna, hinati sa dalawa. Samantala, sinunog ni Gabamaro ang butterfly Doshi gamit ang apoy. Sa kabilang banda, nagtagumpay ang grupo ng iba pa sa pagbubukas ng higanteng pinto papasok sa Horai, ngunit biglang lumitaw ang isang Tencent na nagngangalang Muden, at sa isang iglap ay pinugutan nito ng ulo si Hoko. Sinabi ni Muden na sila ang unang mga tao na nakarating sa lugar na iyon. Natarante si Yuzuriha at nagsimulang tumakbo, ngunit agad siyang sinunggaban ni Muden, sabay sabing gusto lang daw niya makipag-usap. Sinubukang balaan ni Hoko ang lahat, sinasabing si Muden ay isang Tencent. Ibinunyag naman ni Muden na pinabilis niya ang transformesayo ni Hoko, kaya malapit na itong tuluyang mawalan ng pagkatao. Sinabi ni Hoko na gusto niyang makapasok ang kanyang kaluluwa sa Horai, ngunit tinawanan siya ni Muden, ipinaliwanag niyang ang relihiyon sa isla ay isang kasinungalingan lamang, ginawa upang mapanatili ang kaayusan. Dagdag pa niya, ang buong isla ay ginagamit para sa eksperimentong pantao. Ipinakita ni Muden ang mga Kyoshi, mga nilalang na gawa sa mga dating tao. Sinabi niyang walang elixir of life sa isla, at kapag ang isang tao ay kumain ng tan, unti-unti itong nagiging puno, tulad ng sinapit ni Hoko at ng mga taga-nayon. Idinagdag niyang tapos na ang kanilang paglalakbay at inutusan silang sumama sa kanya. Ngunit ginamit ni Yuzuriha ang kanyang substitution jutsu, umatake mula sa likod, at pinugutan ng ulo si Muden. Tumakbo sila palayo, akala'y ligtas na, ngunit biglang nag-regenerate si Muden at inutusan ng mga Kyoshi na umatake. Naiwasan ni Yuzuriha ang mga ito. At dito nalaman natin na marunong din siya ng isang teknik na kahawig ng tao, tinatawag na chi, bagamat hindi pa niya ito ganap na napapahusay. Inalok ni Muden si Yuzuriha na maging kasangga niya sa Tao training, sabay nagpalabas ng isang Tao blast na tumama kay Sigiri, na napalipad palayo.
Habang pinagmamasdan si Yuzuriha, ipinaliwanag ni Mudan ang kanyang teknik. Biglang umatake si Senta, hiniwa si Mudan, at agad namang uminom ng likido si Yuzuriha. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang likido mula sa kanyang balat, ipinaliwanag niyang ang kanyang ninjutsu ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang ilabas ang anumang likidong nilunok niya. Ang ininom niya ay lasong ahas na ginamit niya upang atali at sunugin ang katawan ni Mudan bago ito hiwain ng pira-piraso. Gayunman, muling nag-regenerate si Mudan. Pinuri niya ang abilidad ni Yuzuriha, tinawag itong isang anyo ng paggamit ng tao, pero sinabi rin niyang marami pa siyang kailangang matutunan. Mabilis niyang naiwasan ang sabayang atake ni Senta at Yuzuriha, sa kasinunggaban ng binti ni Yuzuriha at itinulak palayo si Senta. Samantala, sinabi ni Hoko kay Sigiri ang tungkol sa kahinaan ng mga Tensen. Habang nagtuturo si Mudan kay Yuzuriha tungkol sa tao, biglang sumingit si Sigiri at umatake. Kaya napilitan si Mudan na umatras. Sinuri ni Mudan ang lakas ni Sigiri at napansin niyang karaniwan lang ang antas ng tao nito, kaya inakalang wala itong magagawa. Ngunit ginamit ni Sigiri ang pagkakataon, inilunsad niya ang kanyang espada diretso sa pusod ni Mudan at nabuksan niya ito sa isang hiwa. Doon nila natuklasan na ang pinagmumulan ng tao ay nasa pusod, kaya iyon ang kahinaan ng mga Tensen. Ngunit ngumiti lang si Mudan at sinabi niyang hindi siya tinablan dahil si Sigiri ay hindi pa ganap na nakapag-master ng tao. Nanatiling kalmado si Sigiri at bigla niyang pinakawalan ang kanyang tao energy na nagresulta sa isang malakas na hiwa na sumugat sa mukha ni Mudan. Hindi na nag-regenerate ang sugat at dito nila nalaman na matagal nang nararamdaman ni Sigiri ang daloy ng tao. Handa na sanang umatake si Mudan pero hinawakan siya ni Yuzuriha habang inihanda ni Sigiri ang kanyang hiwa para patayin siya. Tinaboy siya ni Mudan gamit ang kanyang kapangyarihan at inutusan ng mga Kyoshi na atakehin si Yuzuriha. Ngunit mabilis silang napuksa ni Senta. Nagpatuloy si Sigiri sa pagsunod kay Mudan, ngunit patuloy itong nakaiwas sa bawat atake. Pinutol ng kanyang mga kaalyado ang mga braso at paa ni Mudan na nagbigay ng pagkakataon kay Sigiri. Ngunit mabilis na lumipad si Mudan sa himpapawid at pinagsabugan sila ng tao attacks. Habang nagtatago, napagtanto ni Sigiri na malapit na siyang maubos, pero pinayuhan siya ni Yuzuriha na huwag susuko, kaya niyang patayin ang Tensen. Gumamit si Yuzuriha ng kanyang snake poison upang balutin ang binti ni Mudan, ngunit patuloy siyang sinabugan ng mga atake na kanyang tiniis bago itinapon sa lupa si Mudan. Bumangon ito, ngunit tinusok siya ni Sena mula sa likod na naglimit sa kanyang galaw. Inabutan ni Sigiri ang pagkakataon at hiwain ang pusod ni Mudan, dahilan para bumagsak ito sa lupa at tuluyang matalo. Matapos ang laban, nag-alala si Sigiri nang malaman na wala palang elixir of life. Flashback, napag-alaman na si Senta ay ayaw maging executioner, pero pinilit siya ng pamilya. Nag-aral siya ng relihiyon para patawarin ang pagpatay, na hinangaan ng iba at nagbigay daan para umangat ang ranggo niya. Nang makilala si Yuzuriha, nainggit siya sa kalayaan nito at humanga sa kanyang pagiging malaya. Balik sa kasalukuyan, nakatayo si Gabamaro sa ibabaw ng mga labi ng doshi, iniisip na kailangan pa niyang pagbutihin ang paggamit ng tao. Tinanong niya si Mei kung bakit siya sinunod, ngunit biglang dumyugo ang ilong niya at bumagsak. Napansin ni Yuzuriha ang kakaibang mga bulaklak sa paligid at itinuro ito, ngunit bigla silang umatake sa kanya. Pinrotektahan siya ni Sena habang nagsimula siyang managinip ng pagguhit kay Yuzuriha. Pumasok siya sa estado ng Eternal Bliss at ang atake ay agad na nag-transform sa kanya at sa paligid sa mga bulaklak. Lumitaw ang isang higanteng bulaklak na halimaw at nalaman nilang buhay pa si Mudan, na nag-transform din sa isang halimaw. Umatake si Mudan gamit ang kanyang mga bulaklak ngunit dumating si Shien at iniligtas sila sa tamang oras. Sinabi niya kay Nurugay na tulungan silang makalayo habang siya ay nakipaglaban kay Mudan. Dahil kilala niya itong Tensen, tila naunawaan niya ang tao sa pamamagitan ng pakiramdam sa alon ng nilalang at nagplano siyang patayin si Mudan sa pamamagitan ng direktang paghiwa sa kanyang alon. Pinutol ni Nurugay ang mga ugat ng mga bulaklak na nag-transform kay Senta at tila nakapapabagal sa kanyang transformation. Nag-alala si Sigiri kung ano ang magagawa nila para sa kanya, kaya nagpa siya si Yuzuriha na subukang pagalingin siya. Samantala, nakikipaglaban si Shien kay Mudan at kahit na natatamaan siya, nakakapagsalba pa rin. Nagulat si Yuzuriha sa lakas ni Shien at napansin ni Sigiri na hindi makapag-regenerate si Mudan mula sa mga atake ni Shien, ngunit nasaktan din si Shien at nagsimulang tumubo ang mga bulaklak sa katawan niya. Agad niyang pinutol ang lahat ng bulaklak pero nag-aalala si Sigiri sa sobrang pagkawala ng dugo. Nais ni Sigiri na tulungan siya, kaya iminungkahi ni Nurugay na sabayan silang lahat sa atake, ngunit sinabi ni Yuzuriha na ubos na ang kanyang lakas. Bigla siyang niyakap ni Nurugay. At niyakap niya rin si Sigiri na nagbigay sa kanila ng enerhiya.
Ipinaliwanag ni Nurugay na dati niya itong ginagawa sa kanyang lolo upang mapalakas ito at sinubukan rin niya kay Shien na tila nakatulong sa kanyang paggaling. Inisip ni Sigiri na may kinalaman ito sa tao ngunit dali-dali silang nagtungo upang tulungan si Shien. Sinabi ni Sigiri sa kanya ang tungkol sa mahina na bahagi sa pusod ngunit napansin ni Shien na may dalawang pusod si Muden at kahit bahagyang magasgas lang ng atake niya ay nakamamatay. Ibinunyag ni Sigiri na pinahiran nila ang kanilang mga katawan ng mucus ni Yuzuriha na makakatulong upang mapigilan ang mga gasgas at maiwasan ang pagtubo ng mga bulaklak. Plano nilang magsilbing pantekip at lure para kay Shien. Lumitaw si Muden sa likod ni Nurugay at pinrotektahan siya ni Sigiri habang pinutol ang mga baging ni Muden. Namangha si Shien sa kakayahan ni Sigiri na maramdaman ang mga alon ng tao at nagamit niya ito upang mahulaan ang mga galaw ng kalaban. Habang naghahanda si Shien na umatake, pinagsabugan siya ni Muden ng mga energy blasts. Pinutol ni Sigiri at Norugay ang ilan sa mga baging, kaya nagkaroon si Shien ng pagkakataong putulin ang isa sa mga binti ni Muden. Bumagal ang regeneration ng halimaw at naisip ni Sigiri na may posibilidad silang manalo pero malapit na rin siyang maubos. Bumangon muli si Muden at naglabas ng enerhiya sa lahat. Ngunit nagpatuloy si Shien sa pagsulong. Naalala niya kung paano napilitan siyang hayaang mamatay si Tenza kaya hindi na siya tatakbo muli. Pinigilan ni Sigiri at Norugay ang mga kamay ni Muden habang iniipon ni Shien ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada. Bago siya umatake, nagduda si Shien kung ang pusod ba talaga ang kahinaan dahil hindi niya ramdam ang alon mula sa bahaging iyon. Nauubos na ang oras, ngunit biglang sinabi ni Senta na ang kahinaan ay gitna ng bulaklak dahil doon matatagpuan ang lahat ng nutrisyon ng isang bulaklak. Tumama ang hiwa ni Shien sa gitna at sa tamang sandali, natalo nila si Muden. Dali-daling inaral ni Sigiri si Shien, ngunit sinabi ni Yuzuriha na maliit na lamang ang natitira sa kanya. Ibinunyag niya na may isa na lang siyang natitirang pagkakataon at mas mainam itong gamitin kay Shien. Ayaw tanggapin ni Sigiri ito, ngunit sinabi ni Yuzuriha na siya ay realista. Pinayuhan niya si Shien na maging tapat sa sarili sa kanyang huling sandali. Sa isip ni Shien, naisip niyang naroroon siya sa mga bisig ng taong kanyang hinangaan. Pagkatapos ng laban, nagtanong sila kung ano ang susunod nilang gagawin. Determinado si Sigiri na huwag nang mawalan pa ng sinuman, hindi na niya tinitingnan ang iba bilang mga kriminal o executioner. Pinagpasya niyang gagawin niya ang lahat upang makabalik silang buhay. Samantala, nagising si Gabamaro at agad siyang naging alerto. Sinabihan siya ni Tamiya na huminahon at nagtaka si Gabamaro kung nasaan sila. Ipinakita ni Fuchi na nakakita sila ng isang yungib sa kalagitnaan ng lambak at mukhang nawala ang alaala ni Gabamaro. Nagpatuloy ang grupo ni Sigiri at nagulat sila nang makita ang maraming statwa at templo. Nagpasya silang magpahinga sa isa sa mga gusali at nakahanap si Yuzuriha ng bagong damit para sa kanila. Pinag-aralan ni Shien ng impormasyon nila hanggang ngayon. Napagtanto niya na ang tao ay kapangyarihan na taglay ng bawat isa at ang mastery nito ay makapagbibigay ng superhuman abilities. Ngunit pinaalalahanan niya rin sila na mag-ingat sa paggamit ng tao dahil ito ay buhay mismo. Kung sobra ang paggamit, maaaring magdulot ito ng pagbabago sa pisikal o mental na kondisyon, maapektuhan ang alaala o kamalayan, at sa pinakamasamang kaso, maaaring mauwi sa kamatayan. Nag-iisip si Yuzuriha kung ano ang kanilang gagawin dahil walang elixir of life. At alam niyang hindi tatanggapin iyon ng Shogun. Ngunit sinabi ni Sigiri na sinabi sa kanya ni Gabamaro na umiiral ito dahil ang village chief niya ay tunay na immortal. Nag-aalinlangan si Yuzuriha, iniisip na baka ilusyon lang iyon dahil karaniwan sa mga shinobi na gumamit ng ilusyon para manipula at kontrolin ang mga bata. Sabi niya, ginawa rin nila iyon sa kanyang sariling nayon. Napansin rin niya na kakaiba ang kwento tungkol sa asawa ni Gabamaro dahil ang mga shinobi ay parang pawn lang. At posibleng hindi talaga umiiral ang asawa niya, baka isa lang itong ilusyon ng chief para himukin siya. Makikita natin na lubos nang nawala ang alaala ni Gabamaro, tanging natatandaan niya ay na siya ay si Gobi Meretalo, at nakikipagpalusot siya sa tatlo pang kasama upang makakuha ng impormasyon kung nasaan siya. Tinanong siya ni Mei kung ayos lang siya, at sinabi niyang okay lang, ngunit ramdam niya ang isang kaguluhan sa kanyang nayon. Habang nagbabantay si Sigiri sa gabi, sumama si Shien sa kanya. Iniisip niya ang lahat ng taong nawala sa kanila at nag-aalala kay Gabamaro. Nagtaka si Shien kung may gusto siya kay Gabamaro, ngunit si Sigiri ay nalulungkot sa katotohanan na si Gabamaro ay pilit na bumabalik sa kanyang asawa kahit na maaaring hindi ito umiiral. Bagamat isang mamamatay tao siya, naniniwala si Sigiri na hindi siya masamang tao kaya umaasa siyang muling magkikita sila ng kanyang asawa.